Pinubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupa. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak.
Kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon. Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa ating talinhaga, sinabi ng bunsong anak sa kanyang ama, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." Para bagang sinasabi niya, hindi na ako makapaghintay na mamatay ka. Gusto kong ibigay mo na sa akin ang mana ko ngayon. Pera lang ang tingin ko sa iyo. Gusto ko na humiwalay na sa iyo at mabuhay ng malayo sa iyo. Siguro napakasakit para sa isang ama na marinig ito mula sa kanyang anak. Lalo na kapag naging mabuti naman siyang tatay. Pero alam mo kung ano ang mas nakakagulat? Yung tugon ng ama sa talinhaga. Hindi siya nagalit sa bunso. Hindi niya sinabing, "Manigas ka. Hindi mo makakukuha ang mana mo. Dahil ikay bastos, ibibigay ko ang lahat sa iyong kapatid." Hindi. Sinabi sa talinhaga, binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Binigay na. Binigay niya. Ibinigay niya ito kahit marahil alam niya na ang pera ay makasisira sa kanyang anak. Bakit niya hinayaan ito? Dahil ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kung ito ay napipilitan lamang. Kailangang matanto ng alibughang anak ang halaga ng pagiging isang anak. Kailangan niyang ma-realize kung gaano kahalaga ang mga bagay na itinatapon lang niya. Madalas na-appreciate lang natin ang mga bagay na meron tayo kapag nawala na ang mga ito. Ang mga yan ay mga leksyon na hindi maituturo, kailangan maranasan at isabuhay. Mga minamahal na kapatid, hinahayaan tayo ng Diyos na magkamali. Pinahihintulutan niya na tayo ay magkasala sa pamagitan ng ating kalayaan. Hinahayaan niya tayong piliing mahalin siya o hindi. Pero, hindi natin maaaring piliin ang kahihinatnan ng ating mga desisyon. There are unavoidable consequences to the decisions that we freely make. At natutunan ng anak kung ano ang ibig sabihin ng mapalayo sa ama. Naghirap siya ng lubos-lubusan. Kaya mga minamahal na kapatid, ito po ang tandaan natin. Huwag nating asahang pipigilan tayo ng Diyos na magkasala. Binigyan niya tayo ng kalayaang magpasyang piliing sumunod sa Kanya o lumayo sa Kanya. Kaya naman kailangan nating kumilos ng responsable. Pero huwag din nating sisihin ang Diyos sa mga masasamang bagay na nangyayari sa ating buhay. Sapagkat kadalasan, ang mga pagdurusa ay bunga ng masasamang pagpili. Bunga ng sarili nating kasalanan o kasalanan ng ibang tao. Ano po ang punto para sa atin ngayon?
Pinapayagan tayo ng Diyos na piliing mahalin siya o hindi. Ngunit, lagi niyang pipiliing mahalin tayo. Makikita natin, no? Laging naghihintay ang Ama sa atin sa kabila ng ating pagiging pagkamakasalanan. Nang matauhan ang alibughang anak at matanto ang kanyang pagkakamali, bumalik siya at pinaplano niyang maging isang upahan lamang. At yun ay mas mababa pa kaysa sa isang alipin. Dahil ang isang alipin ay maaaring ituring na bahagi ng sambahayan. Ngunit ang isang upahan ay maaaring tanggalin kahit kailan na walang abiso. Ngunit hindi man siya binigyan ng kanyang ama ng pagkakataong hilinging maging isang utusan. Binigyan siya agad ng isang balabal na sagisag ng kanyang karangalan. Isang singsing na simbolo ng autoridad. Mga sapatos na nararapat sa isang anak at hindi utusan. At isang malaking piging, isang pagdiriwang upang ang buong sambahayan ay magalak sa pagbabalik ng kasaping naligaw ng landas. Kasi hindi naman talaga ninanais ng ama na mawala ang kanyang anak. Pinagbigyan lamang niya ito. Pero ngayong nagbalik loob na ang kanyang anak, mas lalo pa niya itong pinagpala. Hindi man lang siya nagparamdam ng tampo o sama ng loob. Sapagkat ang mahalaga para sa ama ay mahalin muli ang kanyang anak. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ko magbabalik loob sa ama na nag-aantay lang buhusan ako ng mga grasyang alam kong di naman ako karapat dapat tanggapin?